Nung nakaraang chapter ay may balita si Aoki kay Ippo. Habang nag-iensayo ang mga tao sa Kamogawa Gym, ay alanganin si Aoki na sabihin ito kay Ippo kaya dinala niya ito sa mas pribadong lugar sa gym. Napalingon ang mga tao sa gym dahil curious din sila sa kondisyon ni Mashiba. Hajime no Ippo, 1483, Mediators. Dinala ni Aoki si Ippo sa rooftop ng gym upang sabihin ang balita. At dahil busy si Kumi sa kanyang kuya at trabaho sa hospital, ay baka hindi pa ito nasasabi sa kanya. Seryoso ang mukha ni Aoki. Nagkatinginan lang ang dalawa at pilit hinuhulaan ni Ippo ang kondisyon ni Mashiba. Wala pa rin ba siyang malay? Tanong ni Ippo. Hindi, reply ni Aoki. Tinatanong lang kita kung wala ka talagang nalalaman. Si Tomiko, ano pala balita niya? Nasa ibang hospital si Tomiko. Wala din bagong balita mula kahapon. Kanina lang may balita siya galing kay Kumi at dali-daling lumabas agad. At may hawak na papel si Aoki sa kanyang kamay. Ito nga pala ang address ng hospital na pinagtratrabahuan niya. Pwede mong itanong lahat sa kanya. Tinignan ito ni Ippo at dali-daling bumaba. Nakita siya ni Kimura at Itadaki at tinawag. Mag-taxi ka na, sabi ni Kimura. Sabay bato ng kanyang wallet kay Ippo at nag-offer si Itadaki na siya na ang bahala sa morning shift ng fishing business nila Ippo. At kung kinakailangan, pati na rin ang night shift kung kailangan pa ni Ippo ng oras. Nagpasalamat si Ippo bago umalis ng gym. Solid talaga ang mga kasama niya sa Kamogawa Gym. Balisa si Ippo habang nakasakay sa taxi. At nung nakarating na siya sa ospital, ay ito kaagad ang nalaman niya. Ang panlabas na mga injury niya ay nangangailangan ng 1 buwan para gumaling. Ngunit, may potensyal na pinsala din ang kanyang utak at gulugod. At wala pa rin siyang malay. Balisa rin si Kumi habang naghihintay sa waiting area. Walang emosyon ang makikita sa kanya. Sinabi ni Tomiko kay Ippo na may mga bagay na malalaman pa lang natin kung siya ay magkakamalay. Magigising pa siya, di ba? Tanong ni Ippo. Naniniwala siya sa kuya niya. Dinala ko na lahat ng mga kakailanganin ni Kumi. Pwede ka nang umuwi. Maghihintay rin ako. Tugon ni Ippo. Kahit hanggang dun sa magkamalay siya, wala tayong magagawa tungkol dun. Pero, ganito na lang. Kung magkakamalay si Mashiba, sasabihan agad kita. Pero, umuwi ka na muna. Hindi siya humingi sa iyo ng tulong. Alam mo ba kung bakit? Ang boxing ay may probabilidad na kunin ang kanyang nag-iisang kamag-anak. Ayaw niyang makita at maisip ang tungkol sa boxing. At kung nandito ka, pinapaalala mo sa kanya, ang boxing, at dahil doon sa sinabi ni Tomiko, ay nakumbinsi na nga niya si Ippo at dahan-dahan na lang itong umalis ng hospital kahit gusto niya na magkamalay si Mashiba. Malungkot na umalis si Ippo habang pinagmamasda ng araw at kalangitan. Bumalik si Ippo sa Kamogawa Gym at nandun si Coach Kamogawa. Wala pa rin balita? Tanong ng coach. Tumango lang si Ippo. Nung laban ni Mashiba ay iniisip ko lang ay manalo ba siya o matatalo. Gusto ko siyang manalo, maging world champion, at nung bumagsak si Mashiba at muling nakabangon akala ko magpapatuloy pa siya. Pero siya, lagi na lang siyang nag-aalala. Sa buong laban nag-aalala siya. Coach, paano ko ngayon haharapin ang pagboboksing? Para ba ito sa mga estudyante mo? Ang top priority ng isang second ay siguraduhing makakauwi ng ligtas ang iyong boksingero. Yan ang pinapaniwalaan ko ng buong puso. Ngunit, gusto ko rin silang manalo kahit anong mangyari. Kung mas malapit ka sa iyong fighter, mas matindi ito kung nakita mong lampasan nito ang kanyang limitasyon. Napakaganda ng ganong pakiramdam. Mahirap yon, tugon ni Ippo. Kung nakita mong nasa limit na ang iyong boksingero, kailangan mo rin siyang pigilan. Tama ka rin, rebat ni Coach Kamogawa. Pero, kung makikita mo ang determinasyon ng iyong fighter, na gustong ilaban ito hanggang sa wakas, may lakas ka ba ng loob para pigilan yon? Malamang sa malamang, kung tatahakin mo ang world stage ay dadaan ka sa ganong pagsubok. Dahil sa paglipas ng oras ay may mga bagay na na-improve tayo. Ngunit kahit ganon, iniisip pa rin natin kung anong tama. At sa tanong mo, kahit sa aking experience ay hindi ko ito masasagot ng may buong tiwala sa sarili.
Sa ngayon, ang magagawa pa lang natin ay maghintay na magkamalay si Mashiba at magdasal. Nag-umpisa ng umulan ng malakas habang papatapos ang chapter. Wala pa ring malay si Mashiba, mga kaibigan, at may posibilidad na na-damage ang kanyang utak at spinal cord. Abangan natin ang mga susunod na kabanata.